Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Dito na tayo sa Mga Ngaral, chapter 2, verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. Yun. Ito ay mayroong pamagat na kamangmangan ang maging makasarili. At ito siya. Medyo maano lang siya sa camera dahil medyo maliit siya at hindi naman ganun kaganda yung ating camera. Pero nakalagay dito ay kamangmangan ang maging makasarili. Itong mga ngaral, as in itong book or aklat ng mga ngaral ay ngayon ko lang siya binasa at sinasaliksik ng ako lang. So, yun. Salamat sa karunungan ng Panginoon na patuloy niyang ipinagkakalob sa akin upang maunawaan yung kanyang sinasabi dito sa talatang ito ng chapter 2 ng mga ngaral at ng aklat ng mga ngaral. Salamat dahil binibigyan niya ako ng karunungan upang mas maunawaan at makita yung bagay na pwede kong matutunan dito na maaari kong ma-apply sa buhay pananampalataya bilang Kristiyano na umaayon sa kalooban niya ng ating Panginoon. At yun, umpisa na natin. Medyo mahihirapan lang ako ng konti dito, pero sisikapin ko siyang explain ng malinaw at maayos yung paliwanag. At sana maunawaan nyo yung aking gustong iparating. At yun, umpisa na natin. Verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. Sinabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kabuluhan. Ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko'y ito na ang pinaka-mainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahon. Ilalagi niya sa mundong ito. Nakagawa ko ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo ako ng malaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Subalit gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Tinaniman ko ito ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Humukay ako ng balon, pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami, walang singdami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki, marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa
babae. Higit akong dinakila kaysa sinumang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginawa at yun ang pinaka gantimpala ng aking pinagpaguran. At yun, ang aking natutunan dito mula verse 1 hanggang 10 ay itong verse 1 ng chapter 2 mga ngaral. Sabi ko sa aking sarili, halika, subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahang magpakasaya ka, subalit ito man ay walang kabuluhan. So, yun. Sinasabi ng talatang ito na kung tayo ay magiging makasarili, yung mga bagay na ating mga gustuhin na, kumbaga yung mga, paano ba? Kung tayo ay makikiayon lang, dun baga sa ninanais natin, yung bugso lang ng ating damdamin, yung panandali ang saya lang, kung yun lang yung ating, kumbaga, gagawin. Halimbawa, paano ko ba may explain? Medyo mahina ako sa explanation at hindi ako ganun kagaling magpaliwanag, pero try ko pa rin. Isang halimbawa ay tawag doon. Yung makakapagbigay saya sa iyo nung panahon na hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon ay yung pag ikaw ay nagiinom, doon ka nagkakaroon ng peace of mind. Tapos, ayun, panandalian lang yon. Pero pagka lumipas na yon, nawala na yung kalasingan mo, kumbaga hulas ka na, ando pa rin yung problema. Isang halimbawa lang po ito ha. At sana nakukuha niyo po yung ito pong halimbawa ko. Yun. Kung ikaw ay magtutuon lang doon sa ganung bagay, sa mga yung inaakala mo na mapapaayos ka, doon ka sasaya, yun yung magbibigay satisfied sa'yo. Yun pala yun gusto kong sabihin. Yung makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan. Yung satisfied sa iyong sarili. Yung makakapuno sa puso mo, yung makakapagpaligaya sa iyo na inaakala mo. Kung doon lang tayo titingin sa mga ganung bagay, at kung hindi tayo titingin sa ating Panginoon, at kung hindi natin siya papapasukin sa ating puso, wala rin saysay kahit na gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. May kulang at may kulang pa rin sa'yo. At kung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay nawa ay magkaroon ka ng pagkakataon or sana ay dumating sa punto na makilala mo ang Panginoon sa pamamagitan ng tao na magbabahagi sa iyo ng salita ng Panginoon. At sana, naunawaan mo yung gusto kong sabihin. Kulang ang ating buhay kung wala ang Panginoon. Or, hindi natin masasabi na tayo'y masaya kung wala tayong Panginoon sa ating buhay na gumagabay sa atin. At yun, sana ay naunawaan mo yung gusto kong sabihin. Pasensya na kayo kung hindi ako ganun kagaling magpaliwanag dahil medyo lumalalim na tayo ng konti sa ating pagde-devotion at hindi siya
ganun kadaling ipaliwanag. Kahit na naunawa mo yung isang verses sa isang chapter, nakita mo yung sarili mo sa isang verse, sa isang chapter, hindi siya ganun kadaling ipaliwanag at i-explain. Sana ay naunawaan nyo po. At yun lamang po, at marami pong salamat. Hanggang dito na lamang po. See you tonight devotion. God bless po.